Biyernes, abalang lahat sa paghahanda ng kanilang mga dadalhin sa baler. Nag-impake na rin si Cyril ng mga gamit ng kanyang anak. Nang matapos siya, hinanda niya rin ang kanyang maleta. Puro pang summer ang dala niya at mga swimsuit. Hindi rin mawawala ang kanyang sunblock at sunscreen cream. Matatapos na siya sa ginagawa nang dumating si Joven at agad siyang niyakap mula sa kanyang likod at hinalikan sa kanyang batok. Agad si Cyril na nakaramdam na parang dumaloy na kuryente sa buo niyang pagkatao. Humarap siya dito at nilagay ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Joven. Hinalikan naman siya ng lalaki sa kanyang labi. I miss you so much, Han. Dapat pala, sinama kita sa Bulacan. Hindi ako makatulog na wala ka sa tabi ko. Sabi ni Joven na namamaos ang boses. Dumalaw kasi to sa mga kaanak niya sa Bulacan kaya 2 araw at 1 gabi itong wala. Niyakap na lang ni Cyril ang lalaki. Gustuin man niyang sabihin na namiss din niya ito ng sobra, ngunit pinili na lang niya na hindi magsalita. Kinabukasan ay maagang nagising sina Cyril at Joven dahil kailangan nilang umalis bago magliwanag para makaiwas sa traffic. Ginising na rin ni Cyril ang kanyang anak upang bihisan ito. Kahit antok pa si PJ, ay bumangon na rin siya dahil excited na siya sa bakasyon nila. Magkakasunod ang mga sasakyan nila nang lumabas. 5 sina Cyril sa kotse niya. Kasama niya sa loob sina Joven, PJ, Joy at ang driver na si Travis na isa rin sa mga professional bodyguard niya. Magkasama naman si Miguelito at Pamela sa kotse niya at ang 2 kasambahay. Si Alfie naman ay kasama sina Yvette, Lorraine at ang boyfriend nito. Ilang kotse pang nakasunod sa kanila dahil sumunod din ng mga ibang tauhan at bodyguards. Ilang oras din ang biniyahin nila bago narating ang rest house ni Cyril. Nasa pinakadulong bahagi na ito ng Baler Aurora at talaga namang napakaganda ng tanawin sa lugar. Mataas ang lokasyon ng rest house dahil bulubundukin ng bahaging yon. Ang pinakabakuran ng rest house ay malawak na Bermuda at sa dulo nun ay bangin, pero dagat ng ibaba nito. Meron ding hagdan pababa sa dalampasigan kung gusto nilang maligo sa dagat. Tuwang-tuwa si PJ dahil sa wakas nakarating na sila sa lugar. Agad itong bumaba at tumakbo sa malawak na damuhan. Nakasunod naman sa kanya si Joy na tumakbo rin kasunod ng kanyang alaga. Bumaba si Cyril sa kotse at napangiti pa siya dahil napakasarap ng kanyang pakiramdam. Na makalanghap ng sariwang hangin. Nilapitan naman ni Joven si Cyril at hinapit niya ito sa kanyang bewang. Ang ganda pala dito. Tahimik at sariwa pang hangin at malayo sa magulong lungsod. Sabi ni Joven habang hinalikan ng ulo ni Cyril. Sinalubong naman sila ng caretaker ng rest house sa sina Mang Pedro at Aling Nena. Magandang umaga, Ma'am Cyril. Mabuti naman at nakarating kayo dito ng maayos. Magalang na pagbati ni Mang Pedro. Magandang umaga rin po. Kumusta kayo dito, Mang Pedro, Aling Nena? Wala ba kayong nagiging problema sa pagbabantay dito? Wika ni Cyril sa mag-asawa. Ayos lang kami dito, ma'am, at wala naman kaming nakikitang problema dito sa rest house. Sagot ng matanda. Cyril's POV. Kumain muna kami bago mag-scuba diving. Kanina pa nangungulit si PJ na samahan namin siya sa dagat. Pinagsasaluhan namin ngayon ang mga iba't ibang uri ng seafoods na inihanda sa akin ng aking caretaker. Pinaghihimay pa ako ni Joven ng hipon at alimango na kakainin ko. Kinikilig na naman ako, kulang na lang ay subuan pa ako. Tumingin ako sa mga kasama ko at mahina akong natawa dahil pinaghihimay din pala ng aking kapatid si Pamela. Si Alfie naman kay PJ at si Lorraine at Briggs ay nagsusubuan. May pumasok tuloy na kalokohan sa utak ko dahil nakasimangot si Yvette habang kumakain. Wala kasi itong boyfriend at wala ring pumansin sa kanya. Sa mga kasama namin, kinuha ko isang hipon na malaki, kinagatan ko ito at saka ako nagsalita. Ang sarap talaga, manamis-namis. Sabi ko pero si Joven ang kausap ko. Kumain ka ng marami, baka hapon na tayo makabalik mamaya. Baka gutumin ka sa gitna ng dagat. Sagot naman ni Joven sa akin, napangiti naman ako. Saka ako kinuha ang isang hipon at sinubuan ko si Joven. Agad naman niya itong kinain at pati daliri ko naramdaman kong init ng kanyang bibig. Kumuha ko ng kanin at muling sinubuan si Joven. Agad naman niya itong kinain. Napatingin ulit ako kay Yvette na naupo sa harap ko. Todo haba na nanguso nito habang pilit at tinatanggal ang laman sa ipit ng crab na kakainin niya. Gusto ko ng crab, sabi ko kay Joven. Tumingin ulit ako kay Yvette at binitawan ng hawak nito. Si Joven naman ay dali-daling kinuhang malaking alimango at sinimulan nitong buksan. Napapangiti na lang ako sa aking kaibigan.
Nakipaghiwalay kasi ito sa kanyang boyfriend noon dahil nahuli niya na may kasamang ibang babae. Matapos naming kumain ay naghanda na kami sa pagpunta ng dagat. May baon din kaming mga oxygen tank at mga life jacket. Si Travis ang inutusan kong umalalay sa aking anak dahil siyang magaling sa paglangoy. Nag-training kasi ito noon sa Navy SEAL, kaya magaling sa pagsisid sa kailaliman ng dagat at nakakaya niyang tumagal sa ilalim ng ilang minuto. Kami naman ang magkasama ni Joven at nakasunod lang kami kina PJ at Travis. Masayang-masayang aking anak dahil talagang nag-e-enjoy ito sa panonood ng mga corals at isda sa dagat. Alas 3 na ng hapon na makabalik kami sa rest house. Nadat na rin namin sina Lynette at Henry na magkayakap at nakatayo malapit sa cliff. Habang tinatanaw ang magandang tanawin sa ibaba, hinayaan ko muna silang dalawa dahil kailangan naming maligo at magbihis. Abala na rin ang mga tauhan ko sa paglalagay ng decor sa balcony ng rest house. Dito kami magpo-party mamayang gabi. Tuloy-tuloy na lang ako na pumasok sa kwarto ko. Nakasunod naman sa akin si Joven at hanggang dito sa banyo ay sinundan talaga ako. Hindi ko na lang siya pinansin at kagad ko na lang hinubad ang suot kong swimsuit saka ko tumapat sa shower. Nakapikit ang mga mata ko habang nakatingala sa shower at ang sarap sa pakiramdam. Ang malamig na tubig na bumubuhos sa akin, mukha nang biglang may yumakap sa akin. Hinalikan din ito saka ako pinihit paharap sa kanya. At nang makaharap na ako kay Joven, ay kagad niya siniil ng halik ang aking mga labi. Nadala na rin ako sa maalab nitong halik, kaya tumugon na rin ako at naramdaman kong lalo pa siyang nag-init dahil kung saan saang parte ng aking katawan nakakarating ang mga kamay niya. Lalo kong nag-init at nasabik sa kanya dahil sa mga ginagawa niyang pagpapaligaya sa aking katawan. Todo kagat ko ang aking labi dahil ayaw ko na may kumawala na daig sa aking bibig dahil hindi soundproof itong rest house ko. Nasa kabilang kwarto lang din ng mga kaibigan ko. At sa harapan naman ay kwarto ni PJ at Joy, nakakahiya. Baka lalo na naman nila akong asarin. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko dahil ngayon ko napagtanto na marupok pala ako. Akala ko noon ay matigas na ako dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Pero simula nang dumating si Joven, 2 weeks ago ay naging mahina na ako. Biglang nawala ang bakod na ginawa ko para protektahan ang puso ko sa kahit na sino mang gustong pumasok dito. Naramdaman ko na binuhat ako ni Joven pagkatapos niya akong paliguan at balutin ng tuwalya. Ipinahiga niya ako sa kama at sa kanya ako muling hinagkan sa labi. Nakakabaliw ka, Han. Hindi talaga ako magsasawa sa'yo. Bulong niya sa aking tenga. Naidlip muna kaming dalawa dahil sa pagod. Magkayakap pa kaming nahiga sa kama at nakauna naman ako sa braso ni Joven. Alas 5 na kaming nagising na dalawa ni Joven. Kung hindi pa sa narinig naming malakas sa tugtog, hindi kami babangon na dalawa. Agad kaming nagbihis upang makalabas na sa kwartong ito. At baka nagtataka ng mga kaibigan ko kung bakit hindi na kami lumalabas ni Joven. Nakita ko naghahanda ng mga pagkain ang mga tauhan ko, kasama ng mga kasambahay. Bumati pa sila sa akin at kay Joven nang makita nila kaming lumabas. Ngumiti lang ako sa kanila, saka ko tinignan ang mga pagkain na kahain dito sa mahabang table. Napakadaming pagkain ang niluto nila. Lahat ng hiniling ko ay nandito na at nakahanda na sa buffet table. Mommy! Narinig kong boss ni PJ at patakbong pumasok dito sa kinatatayuan ko. Agad ko namang sinalubong ng yakap at halik si PJ. Nakasuot to ng pang beach. Malaki ng aking uniko iho. At ngayon ay 8 taong gulang na siya. Happy birthday anak, I love you. Nag-ikot muna ako sa paligid ng rest house at saka kinausap ko din ng mga tauhan ko na maging alerto sila. Kahit na malayo na kami sa Maynila, ay kailangan pa rin naming mag-ingat. Sa dami na rin ng mga kriminalang nahuli ko at na naipakulong ay hindi malayong galit ang mga to sa akin. Marami na ding nagbanta sa buhay ko noon na mga bigating tao at ang iba ay mga politiko. Dahil sa pagkatalo nila sa kaso't nakulong, inutusan ko na rin si Travis at Elmer na maglagay ng harang sa daan na papasok dito sa rest house. Ang lighthouse naman ay meron na rin nakabantay. Kung meron mang pupunta dito na manggagaling sa karagatan, ay malalaman kaagad namin. Matapos ko masiguradong lahat ng nasa maayos na, ay bumalik na rin ako sa rest house. Alam kong hinahanap na nila ako doon. Hindi nga ako nagkamali dahil ang lahat ay narito na sa malawak na terrace nitong rest house. Agad ako lumapit sa kanila dahil narinig ko na nagtatanong na si Lynette kung nasaan ako. I am here, malakas sa sagot ko dahil halos magkagulo na sila sa paghahanap sa akin. Napalingon naman silang lahat sa akin dahil sa malakas na boses ko.
Hindi nila ako basta-bastang makikita dahil madilim ng paligid at sa likod ako galing, kaya hindi abot ng ilaw na nasa harap. Nakita ko namang patakbong lumabas si Joven at sinalubong ako. Mababakas din sa mukha nitong pag-aalala. "Where have you been? Kanina ka pa namin hinahanap." Tanong niya sa akin habang hindi may pinta ang pinakamagaling na pintor ang mukha nito. Nagikot lang ako at siniguro kung hindi tayo basta-basta mapapasok dito. Pabulong na sagot ko dahil ayaw ko iparinig sa mga kasamahan namin at baka matakot sila at magtanong. Agad naman ako niyakap ni Joven ng mahigpit. Talagang nag-aalala nga ito sa akin. Gumanti rin ako ng yakap sa kanya, kaya tuloy biglang naghiyawan ng mga tao sa terrace. Bigla ko na itulak si Joven dahil bigla ko nilukob ng hiya. Kitang-kita ng lahat ng pagyayakapan namin ni Joven. Hinawakan ni Joven ang kamay ko at hinila na ako papasok. Sinalubong kami ni Lynette na hanggang tengang pagkakangiti. "Baka naman gusto mo kong ipakilala sa gwapong ka-holding hands mo ngayon," anas niya habang kinikilig ang bruha. Huminga na muna ako ng malalim, saka ko formal na ipinakilala si Joven. "Oo naman, BFF. Siya nga pala si Joven." Pakilala ko kay Joven, pero sa totoo lang kinakabahan ako dahil nagigilty ako dahil naglihim na naman ako sa kaibigan ko. "Joven Miller," pakilala ni Joven sa kanyang sarili kasabay ng paglahat nito sa kanyang kamay. Agad ding inabot ni Lynette ang palad ni Joven upang makipagkamay dito. "Lynette Fuentes, nice to meet you, Joven Miller." Tugon niya. Lumapit naman ang dalawa pang bruha at gusto rin daw na formal ko silang ipakilala, kaya pinakilala ko na rin sila para matapos na at nagugutom na ako. Nagkakagulo ng mga alaga ko sa tiyan. Masayang-masaya naman ang aking anak dahil sa natupad ang kanyang wish na mag-out of town. Samahan pang nandito kaming lahat na malapit sa kanyang puso. Matapos ang hapunan ay naglabas na ng alak si Miguelito at Henry. Nagulat nga ako kasi wala naman kaming dalang alak kanina. Nagsimula na rin silang magbukas ng alak at pati dito sa table namin ay nilagyan ni Miguelito ng isang red wine at isang bucket ng beer naman ang dala ni Henry at nilapag sa harap ni Joven. Saka ito umupo. "Ladies, sa inyong wine at sa amin itong beer," sabi ni Henry sa amin ni Lynette at Yvette. Nakita kong kumuha rin si Alfie ng alak nila sa kabilang table. Kasama niya sina Lorraine, Briggs, Joy at Travis. Buti na lang at natulog na si PJ at sinamahan naman ni Aling Sisa dahil gusto na rin magpahinga ng matanda. Sina Miguelito at Pamela naman sa kaliwa namin kasama sina Ate Tina at ang asawa nito. Masaya kaming nagkwekwentuhan na magsimulang kumantang pasaway kong kapatid. Kilig na kilig naman ang lahat sa kanya dahil sa lamig ng boses nito at mala Bruno Mars na kinantang Just the Way You Are na paborito nila ni Pamela. Sumunod namang kumanta si Kuya Rex ng Beautiful in White. Pinatayo pa talaga si Ate Tina habang kinakantahan niya ito. Hindi naman nagpahuli si Henry at kinantahan din ng fiancé na si Lynette ng 10,000 hours. Hindi pa rin talaga kumukupas ang galing itong kumanta. Ewan ko ba kung bakit sa computer to nakafocus samantalang noon ay sikat na siya sa pagkanta. Matapos kumanta ni Henry ay hinalikan pa si Lynette sa labi nito na siya namang kinahiyaw ng lahat. Napansin ko rin na binulungan nito ang kaibigan ko at tumango naman siya na may kasamang pilyang ngiti. Napapailing na lang ako sa dalawang ito. Maya-maya pa lumapit na si Henry kay Joven at tinila pa ito na tumayo sa harapan. Saka inilapit ang mic na may stand. Napanganga na lang ako dahil narinig ko ng tugtog na pumapailan lang. Walang iba kundi ang sikat na kanta ni Lady Gaga at Bradley Cooper, ang Shallow. Parang wala lang naman kay Joven na tumayo sa harap at kumanta. Napaisip din ako kasi duet ang kakantahin niya. Pero magsasolo ata. Humarap pa si Joven sa akin bago nagsimulang umawit. Lalo naman ako nagulat dahil maganda palang boses ni Joven. Napalunok tuloy ako ng laway dahil parang nanuyo ang aking lalamunan. Pakiramdam ko ay nagtatanong si Joven sa akin at gusto ko ring sagutin ang sinasabi niya. Natigilan ako sa aking iniisip dahil bigla akong hinila ni Lynette at Yvette at itinulak sa harapan ni Joven. At dahil sa pangbabae na, ang susunod na lyrics ay wala sa sarili na umawit na lang ako. Dahil duet nga ito. Nakita ko rin na nilahat ni Joven ang kanyang palad sa harap ko. Kaya walang pagdadalawang isip ni inabot ko dito ang aking kamay. Nagkatitigan pa kami ni Joven hanggang sa maramdaman kong hinalikan niya ako sa aking labi. Malakas sa palakpakan at papuri ang maririnig sa paligid. Napasipol pa si Miguelito sabay sabing, "Oh, ate ko yan!" Sigaw nito, nag-iiyakan naman ang tatlo kong kaibigan dahil sa tuwa nila.
She's back! Bumalik ng kaibigan natin! Wika ni Lynette habang pinapahid ang mga luha. Masayang-masaya ako para sa kanya at kay Joven. Sana noon pa siya dumating sa buhay ni Cyril. Tugon naman ni Yvette na umiiyak. Bagay na bagay sila. Grabe, ang galing. Wika naman ni Lorraine habang dinadampian ng tisyong mga luha sa kanyang mata. OMG, hindi ko akalain na kasama ko lang pala si Lady Gaga. Plus may bonus pang Bradley Cooper. Ilang taon ko na siyang kasama at nakatira rin kami sa isang bubong pero ngayon ko lang siya narinig na kumanta. Wika naman ni Alfie na kilig pa. Pati mga tauhan ni Cyril ay pinuri din nila ang amo nila dahil sa ganda ng boses nito. Ibang klase talaga si ma'am. Akala ko sa pakikipaglaban lang siya magaling. Pero ngayon, lalo ko pang iniidolo. Dapat pala naging singer na lang siya, no? Sabi naman ni Travis habang kausap si Joy. Buong gabi kaming gising at sinulit talaga namin ang bakasyon namin. Hindi ko alam kung kailan na naman ito mauulit. Dahil pagbalik namin sa Maynila ay balik trabaho na rin kaming lahat. Ilang beses lang kaming kumanta at sumayaw ng mga kaibigan ko. Namiss talaga namin ang pagkanta at pagsayaw. May pop group kami noon college at sikat na sikat kami sa buong university. Kami ni Henry ang lead vocalist at sina Lynette, Yvette at Lorraine ang backup singer-dancer namin. Maliwanag ng paligid na matapos kami. Umaga na pero hindi pa kami natutulog. Naubos na din namin ang mga inumin. Nagpaalam na ako sa kanila upang magpahinga kahit na ilang oras lang. Mamayang hapon na kami babalik na Maynila. Kaya gusto ko na munang matulog. Magkaakbay kami ni Joven na pumasok sa aming silid. Gaya ng dati parang lintanan naman ito na nakakapit sa akin. At ang pasaway na lalaki, ayaw na naman na magpaawat at talagang ang bilis ng mga kamay. At nahubaran kaagad ako. Wala na rin ako nagawa pa dahil bigla na lang siyang kumababaw sa akin. Matapos ang mainit naming pagniniig ay nakatulog na din kami na magkayakap. Pakiramdam ko ay ligtas ako sa loob ng mga bisig ni Joven. Habang yakap niya ako, pakiramdam ko tahimik ang mundo ko. Parang pinapadama niya sa akin na kahit na anong panganib ang dumating, ay ligtas ako sa piling at nandyan siya lagi, tanda niya akong protektahan. 2:00 na ng hapon kami nagising ni Joven. Naligo muna kami saka nagbihis. Lumabas kami sa kusina upang makakain ng tanghalian. Sinalubong naman kami ni PJ na ngayon nandito na sa kusina at pinapakain ni Aling Sisa. Mommy! Uncle Joven! Sigaw ng aking anak sabay takbo palapit sa amin ni Joven. Hello big man, I miss you, sabi ko sa aking anak habang yakap kito at hinahalikan. I miss you too, mommy. And I love you, mommy. Malambing na sagot nito sa akin bago kumalas sa pagkakayakap ko sa kanya. At saka lumapit kay Joven na nakatayo sa aking tabi. Uncle Joven, I love you po. Sabi niya sa kaniyakap si Joven na kagad naman niyang binuhat ito. I love you too, buddy. Sagot ni Joven sa kanya hinalikan ng bata at niyakap. Habang karga ni Joven si PJ, inakbayan naman niya ako tiginiya sa pagkainan. Agad naman kami inasikaso ni Aling Sisa at Minda. Kasama si Aling Nena, mga gulay at isda ang hinanda nila sa amin at meron din silang nilutong tinolang native na manok at may sahog na papaya at dahon ng sili. Bigla namang pumasok dito si Pamela at Miguelito. Nakabihis na rin silang pareho. Wow, may tinolang manok. Namiss ko na kumain yan. Wika nito habang pinagmamasdan ng mangkok na puno ng ulam. Kagad naman siyang pinaupo ng aking kapatid sa kanilagyan ng kanin ng plato nito. Matapos namin kumain, lahat ay naghanda na kami sa pagbabalik namin sa Maynila. Ang dami ring pinabaon sa amin ng mga bunga ng mangga, papaya, abukado, saging pati na buko at mga gulay at may isda rin na kasama.